ng details ng interview mo. Gusto nyo bang gawin nyo sa main conference room? Darating ang representative ng Lian sa meeting, di ba? Pinareserve ng Department 1 ng main conference pero kinancel nila. Na-reschedule to sa umaga kasamang representatives ng Ling at Lian. Parehong sa umaga. Opo. Base sa system, personal tong inayos ni Mr. Fang. Fanloy, ibaba mo ko kahit saan. Babalik ako ron. Opo, Mr. Shi. Ha? Paano naman si Miss... Sunduin mo siya. Bumalik kayo sa mansyon. Opo. Pwede bang paki-check mo to? Ang galing mo talaga. Na-secure mo ang cover para sa issue ngayong taon. Wala pa nakakagawa nun sa magazine natin. Uy, 8 issue lang ang record ng editor natin sa isang taon. Uy, kape na naman. Ano ka? Salamat. Ito ang inumin mo. Salamat sa pag-check mo. Tingin mo, bakit kaya bigla nagpalit ng interview journalist ang Yun Chuang? Marunong lang kumilatis ang boss nila. Shishiyan? Mukhang tamang sa kanya. Kung hindi, hindi niya gagawing successful ang Mingyon Yun Chuang sa loob ng ilang taon. Pero alam mo, medyo kakaiba talaga siya. Teka, alam mo nung may problema ang Mingyu Group, iniwan niya ang kumpanya ng pamilya niya at gumawa na lang siya ng sarili niya. Ano kayang iniisip niya? Alam mo ba kung gaano katindi ang mga chismis sa kanya? Yung iba, ang tawag sa kanya runaway prince. At saka, isa siyang duwag at makasarili. Meron ding issue sa girlfriend niyang artista, si Bailin. Sabi nila iniwan daw siya agad. Pero sa tingin ko, mukhang malakas ang loob niya. Sa kabila ng mga pagdududa, pinili niya pa rin ang landas na yon. Kailangan matatag ka. Isang karangalan kung sakaling matuloy ang partnership sa Ling. Ano ba, Mr. Fang? Pagkailan na rin tayo, di ba? Oo nga. Ilang taon na tayo sinabi mo. Tama ka. Mr. Shi? Kumuha ka ng 2 malamig na kule sa pantry. Opo. Ay, may ginagawa akong article tungkol sa Liying. Balita ko may pinag-aaralang investment ang Yun Chuang. Teka, alam mo ang Liying, di ba? Ilang taon rin sila nakakuha ng momentum. Maraming gustong mag-invest sa kanila. Isang malino na picture si Xian sa internet, mas lalo pa siyang naging mailap. Ayaw niyang magpakita sa harap ng press. Kung makukunan lang sana natin siya ng exclusive video or audio piece para sa digital magazine, siguradong dadami ang readers natin. Iniisip mo pa rin ang pag-upgrade ng digital magazine? Lahat tayo nakikinabang sa financial information. Kung hindi i-revamp at ipapareho natin ang content sa print version, walang interaction sa mga readers, lalo silang mananawa sa atin. Mukhang ang maganda ang point mo. Pero wala namang sapat na manpower o pera ang company para ma-upgrade ang digital magazine na yan. Kahit na makumbinsi ang editor-in-chief, siguradong tatanungin ka pa rin niya. Sinong gagawa? Anong gagawin? Saan tayo kukuha na pera? Di ako. Gusto kong makita ng mga nakatataas na kaya kong manguna sa pag-upgrade ng digital magazine. Kapag na-monetize ang content, masasagot ang problema sa upgraded digital magazine. Ang tapang mo talaga. Ipagpatuloy mo, susuportahan kita.